bahala na. Bahala na kung hindi siya ma-pump hanggang 41. Magandang hapon po sa inyo. This is Sander. Galing tayo ng ride sa Batangas, sa Lipa. Masyadong mainit. Pahinga muna tayo bago tayo umuwi. Mag-content muna tayo. Meron ako ditong tinatawag na air compressor, portable tire inflator. Hindi porket matigas ang gulong ng motorsiklo mo ay tama na yung hangin. Tama ba? Siguro na-experience nyo na. Maraming salamat po, Unimar. Subukan natin tong device na to. Brand pala to, galing sa ACCS, Auto Hub Car Care Services. Nakalagay dito, i-charge muna bago siya gamitin, no? So, since na-charge na natin siya, ay subukan na natin. Yung mga functions nga pala nito, meron kasi tayong tinatawag na PSI, meron din tayong tinatawag na BAR o bar, at meron ding reading na tinatawag na KPA. So, depende sa bansa. Pero sa atin, ang karaniwan kasi, yung ginagamit na measurement na PSI. Basically, yung measurement kasi, yung PSI, ang definition kasi niyan ay pounds per square inch. Yun nga po yung ginagamit madalas dito sa bansa natin. Meron din tinatawag na KPA o kilopascal. Karaniwan itong ginagamit na measurement sa mga moderno na mga tire inflator at modernong mga sasakyan. Meron din tayong tinatawag na BAR or bar. Usually naman ito ay ginagamit na measurement sa automotive equipment, particularly sa Europe. So standard sila doon. Pero again, sa bansa nga natin usually may mga options. Lalo na pag nagpahangin ka sa isang gasoline station, may 3 options po doon. Pero karaniwan is PSI. Siguro dito maglagay lang tayo ng example. Kung meron kang measurement sa PSI na 29, ang conversion nun sa KPA ay around 200. So madali lang naman siya ma-convert. Siyempre, may internet naman tayo para i-convert siya. Pero may mga tire inflator na talaga makikita mo na yung equivalent niya. Kung ano yung definition niya sa BAR o bar, KPA o PSI. So buksan na natin yung device. May mga charger dun sa box. Nakalagay dito sa box yung features niya. Accurate detection, syempre, yung tire pressure, real time. At syempre, meron siyang 3 modes para ma-check yung comprehensive functions niya, no? So, meron din siyang 6,000 mAh. Yung motorcycle kasi gamit natin, meron siyang 41 dito na stock na PSI, Yung harapan naman is 36. So, ngayon, iseset ko siya sa 41. Tingnan natin kung kaya. At syempre, para malaman na accurate talaga siya, tatanggalan natin to ng hangin. Bahala na. Bahala na kung hindi siya ma-pump hanggang 41. O, ibig sabihin, running flat tayo mamaya. Pero subukan natin kung accurate ba talaga itong ganito. Kasi kung ito ay accurate, mas maganda na meron talaga tayong dala sa ating mga sasakyan, di ba? Pag may mga aberya, di inaasahan, ito na yung solusyon. Portable tire inflator. Ito na. Subukan natin guys kung kaya ba ng 41 PSI yung gulong natin. Malambot na, Di pa rin. Yun lang yung no? Disadvantage sa mga gulong ng mga big bikes o yung mga malalaking gulong kagaya ng kotse. Hindi mo pwedeng lang yung tansyahin kasi matigas talaga yan sa kapal niyan. Kaya hindi pwede yung feeling lang, di ba? O yan, wala nang hangin. Kailangan pala dito, medyo patient ka dapat. Yun, nagpa-pump na siya, Nasa 15 na. Ox na. Tigas na ulit siya. So, effective. Portable na tire inflator. Yun lang yung ating content. Ingat po kayo. This is Sander Moto. Babush!